Hello, good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng miyembro ng Filipino Guerrilla Forces, mga nagsusuporta at naniniwala sa strong Filipino Guerrilla Forces, IFGF. Ito ay gusto kong iparating sa inyong lahat dahil maraming katanungan na maraming beses rin ako nagpapaliwanag sa aking YouTube. Now, this vlog is focused only for Filipino Guerrilla Forces involved, or members and commanders, Kasi ang nagiging problema natin, may mga commanders kasi hindi nakamonitor sa vlogging ko. May mga group chat naman na walang nagmo-monitor. Dapat lahat ng mga group chat natin na mayroong admin per area, per province o ano pa mang region, dapat mayroong tayong admin para yung admin na yon ay mag-report sa kanyang commander. Sino ba mga commanders natin? Area commanders, regional commanders, provincial commanders, city or municipality commanders, barangay commanders, and the sitio, purok, subdivision commanders. Now, if we will organize for military organization, we start from squad. Yung squad na yan, sabihin natin, a minimum of 9 up to 13 or 14. Ang platoon naman sa military ay sabihin natin 30 to 38. 30 to 38 that is one platoon. So yung platoon, composed yan sa, bakit yan? Ito nagkaroon ng labo, kulay. Mayroon yata demonyo. Mayroon ka siguro, may umitim eh. So, tinignan tuloy likod ko, baka may demonyo, o may kalaban. Okay, tuloy ko. So, kung platoon, pwede yan sa mga sitio, purok, subdivision. Pero pag barangay na, minimum of company. Minimum of company. So, what is the strength of company? Sabi natin 150 to 200. 150 to 200. Ang barangay yon. So, kung municipality, i-battalion size to brigade size, Battalion size to brigade size. Ang battalion, sabihin natin 500 to 700. Ang brigade size, sabihin natin 1,000, sabihin natin 2,000 to 3,000, That is brigade. Now, for the division, ang brigade kasi pwedeng mag-under siya ng up to 5 battalions, a minimum of 3 to 5 battalions. Now, sa division, ang kanyang batalyon na hawak or brigade, sabihin natin, brigade na kasi batalyon napaliwanag ko na. So ang under ng division brigade, sabihin natin a minimum of 3 brigades and walang maximum. 3 battalions, 3 brigades and 6 brigades. So yun. So kung sabihin natin 5,000, so mayroon siyang 30,000 sa kung 6 yung brigade niya. Mayroong isang brigade, isang division, 30,000. So how many division, para makita nyo, how many division sa Philippine Army ngayon, which is 11. 11 battalion times times 30,000. So more or less 330,000 ang isang buong army. 130,000 buong army. May Air Force, Navy pa. So meaning, ang ating FGF, yung magkaroon ka lang ng 1,000,000, mas superior ka na sa armed forces. Kung magkaroon ka ng kahit even 500,000,
kung magkaroon tayo ng 500,000, how many corps na yan, regiment, ang ating grupo. So, 500,000, mas superior ka na sa EAP, mas more than, sa ngayon, sabi ko nga, yung 40 million, bumaba na lang ng 10 million. Sabi na lang natin, bumaba ng 10 million. Ano? So, malakas pa rin yun. Bawat corner, bawat sulok ng ating kalupaan sa Pilipinas ay kaya nating bantayan through Philippine Guerrilla Forces, but in coordination to the armed forces. Kasi nga, hindi naman pwede tayo mag-independent. Hindi naman ang armed forces magiging independent. Bagkos ang EAP, sa ngayon, ginagawa na ng EAP. Naramdaman ko, because the special forces are working now for mobilization and training organization. Kumikilos na ang special forces in the area of Northern Luzon, and that is the mission of the special forces. Train, organize, and equip. Yan yung mission ng special forces. Ano? Kaya nga almost 2 years ang special forces ngayon, because they are equipped of more skills. Maraming skill na dapat nilang matutuhan. Because in time of war, magpapangsyon na ang Pilipino. Why Filipino? Because armed forces, it's only now more or less 100,000 active. The police is, masabi natin 200, so more or less 500,000 men in uniform personnel, 500,000. Okay. So, normally, ang armed forces ang pinaka-spearhead dito sa lahat sa ating bansa. So, ang mangyayari, magkakaroon sabi natin ang armed forces, equivalent yan sila lahat, equivalent. Ang national defense ang titingin to overlook the armed forces. Pag sinabi natin armed forces, ibig sabihin armadong pwersa. It's either FGF, it's either PNP, it's either Coast Guard, basta armed forces. Pag sinabi natin armed forces of the Philippines, meaning AAP lang yun. AAP lang yun. Pero pag armed forces, the whole group of the Philippines, yun yung grupo natin na Filipino Guerrilla Forces, magkakaroon sila ng interconnected level of power, because mas superior nga ng Filipino Guerrilla Forces. If we are talking of strength, we are superior than others armed forces in our country. Sabi ko nga, babaan na lang natin ng 10 milyon ang grupo natin. So, hinahanapan tayo ngayon ng mga trolls. It's either kasama natin, it's either kalaban natin, hinahanapan tayo. Nasaan na FGF? Uy, parang mali. Bakit? Sinildohan ba natin ang FGF para hanapan mo ang FGF? Sinuportahan mo ba para hanapan mo ang FGF? Hindi. We are organized into one organization to unite all Filipinos in time of emergencies. Ano bang emergencies ngayon? Wala pa, di ba? Mayroon bang emergencies ngayon? Taningin ko kayo, may emergency ba? Wala pang emergencies tayo. Wala pa. We are only preparing for emergencies. Ulitin ko we are only preparing for emergency be arise. Yung political problem in our country, that is not considered emergencies. Hindi yan matawag na emergency. That is a part of democratic way of government, of democracy, of in regards to politics. Now, corruption. Yes, mayroon. But that is a political problem, and that is not considered emergency
that the armed forces or the national defense will create or will function the civil defense forces. Pag kumilos ang civil defense, that's the time now we will act accordingly. FGF. Pag nag-emergency calling ang civil defense, and that is now we are concerned. And this is only a politics. So, voluntarism ito. Voluntarism. Because not all of the members of the Filipino Guerrilla Force are Duterte. Are not all Duterte. Mayroong mga Marcos dito or other grupo. Pero as the moment we are fighting of corruption, narco-politics, pro-communist, abuse of power. So that is also politics. Kaya nga mayroon akong nakausap na isang colonel, na active ngayon. Hindi ko lang babanggitin kasi nga active nga siya eh. Malapit na siya mag-brigade commander. Pag sinabing malapit-lapit na mag-brigade commander, malapit-lapit na rin yung star na pag-usapan namin na hindi siya makaya ng tulad nangyari yung hunasan time, hindi mangyari yon yung Reyes time, iba. Tapos yung Captain Gambala time, iba sir, iba na ang sitwasyon ngayon. So the solution of our problem now to change the government, to change the system of the government will be posed through or will be connected to politics, connected to political problem. Why? Nung kami ni Supremo nagsama, hindi namin basta magagawa because there is no support of political. Mayroon nga mga suggestion ng mga honta-honta, hindi pumayag si Supremo. Hindi siya pumayag kasi ang honta, malay mo, ang armed forces hindi na tumiwalag sa kapangyarihan. So may problema. So we must join forces, the Filipino who wants to change the system of the government, kailangan politika ang mag-initiate nito. Purely military, pero nagawa rin na purely military, nagawa na Captain Traore. Pero Captain Traore is spearheaded to revolt the government, but there is a support of also the political party. Hindi po pwedeng walang suporta because baka hindi siya recognized ng ibang bansa. Di ba? So, kailangan may supporting each other. Captain Traore is only the strategy of Traore is only researching, the conducted research. Saan ba ang naging successful na mga ganitong gawain? And one is the Republic of the Philippines. Nauna rin tayo dyan. So marami siyang pinaggayahan. Now, nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino, especially the armed forces, mayroon mang Captain Traore na lilitaw. Mayroon ba? So yun ang inaasa natin kung may lilitaw. Now, kung mayroon lilitaw dyan, the Filipino alone will support that action, that action. Hirap tayo magbigay ng tamang term, baka iba na naman ibig sabihin. Action, action. Hindi revolutionary government, hindi action ng sambayan ng Pilipino. Ang point ko doon, mga kaibigan, action ng Filipino forces, So, yun yung gusto kong ma-inculcate sa lahat ng Filipino guerrilla forces. Strong FGF. Very strong FGF. Palalakasin pa natin ang FGF. Nagtiwala lang kayo because we have
We have a professor, we have a doctorate, we have a masteral of Juris Doctor, na dito sa ating grupo. Nasa grupo natin, ang mga, ano ba pilang watas doon? Master of Doctorate. Meron ba? Maraming ganun. Master of Doctorate. Nasa ating grupo. Pero marami sila suggestion. Pero sinasabi ko lang sa kanila, i-reserve nyo lang yan. Reserve. Kasi nga, hindi pa natin kailangan ng high-tech na matatalinong pag-iisip. Ang isipin natin, paano natin mapakilos ang ground. Kailangan ground. Kasi dito sa national, matindi na yung pag-iisip. Kailangan magsasalubong on the ground and national. Kaya hindi ibig sabihin hindi tayo ibig sabihin puro waiting tayo sa national. Dito sa baba, kikilos rin tayo. To give you an example, yung Communist Party of the Philippines, we are pattern of the communists of Karl Marx or Lenin. We are pattern of that. So, kumikilos ang national, kumikilos rin on the ground. Kailangan sumabay ang kilos niyan. You do not wait for the instruction from the higher court, because we are already implied. Mayroon tayong tinatawag na implied task. Specific task. Yung specific task, yun yung sasabihin from national down to barangay. But yung implied task, being a commander, huwag ka nang magantay ng inuutusan ka. Kasi pag inuutusan ka, ibig sabihin, hindi ka nagpapangsyon. You are a weak leader. You are a weak leader. Kaya nga sa akin nangyayari, because I'm a subordinate, formerly FGF, I'm a subordinate. Ayaw ko masabihan ako na a weak leader. Ayaw ko masabihan ako weak leader because I will anticipate of the desire of the commander. I will anticipate of the desire commander. Now, kung yung aking will act in behalf of the commander at mahirap, sundin ninyo. Yun yung problema. Kasi kung lahat ng problema sasalubungin mo, hindi mo talaga magagampanan ang trabaho mo. Now, kung nasobrahan ako, and that is my primary responsibility, hindi lahat ng commanders ay nagiging perfect. But we must see to it. We do our task. We perform our task. Ganun lang yan. Kailangan mapatupad mo ang dapat mo patupad yung bilang iyang posisyon. Kasi nga, ang nangyayari, hindi lang dito sa FGF, sa lahat ng organisasyon, yung sipsipan. Sipsipan, siraan, yung nakakasira sa atin. Mayroon kasi na nagsisip-sip sa daldal. Mayroon na magsisip-sip through performance, and ako yun. Nagsisip-sip ako, pero pinapakita ko na ito ang ginagawa ko. Ito ang dapat gawin. Hindi yung nagsasalita ka para lang sa pang-personal mong interest. Mali yun. Yan yung isang problema natin na sip-sipan dito, sulsulan dito. Yung isa naman na sulsulan na naman. Yun yung nagiging problema in all organization. Hindi nga perfect, pero dapat iwasan. Iwasan natin yan, mga kaibigan. Iwasan natin yan because iisa lang ang objective natin. Mabuting Pilipinas. Disiplinadong Pilipino. Yun lang yung pinaka-objective natin bakit tayo magsisiraan? Ano bang objective natin? Papurmahan ng samahan? Hindi. Dapat nagtatrabaho lang tayo. Kaya nga mayroon akong dalawang
hindi naman subordinate, basta bilang isang FGF, sabi ko, huwag niyong pansinin yan. Pag pinansin niyo yung sip-sipan ng magsisiraan kayo, and that's the time, masisira ang sama natin. Kaya itigil niyo yan. Kung sinisira ka, hayaan mo na lang. Importante ay magawa natin ang ating misyon. Ano? Ang mahalaga dito, misyon. Ano? So, balik tayo. So, malakas tayo. Malakas na FGF. Palakasin natin. Sa dulo nito, makita-kita tayo yung mayroong puso. Puso ang ginagamit natin. Hindi yung puso natin ay hindi natin isa puso ang trabaho natin. Hindi natin isa puso ang trabaho. Mahirap yun. Kasi kung wala sa puso mo, pabago-bago ka. Ako nga, actually, marami ng time ako na gusto kong magbago. Gusto kong magpahinga, gusto kong iwanan. Ang problema nga lang, ang dami nagpapalakas ng loob sa akin. Nahiya naman ako iwanan. Baka, sir, iwanan mo kami. Tuloy lang tayo. Huwag kang ma-stress. Sabi pa nga ng Kwan, nung isang abogado, saka ko babasahin yun, na sinasabi niya na ituloy mo lang, Colonel Mitran, as retired, FGF, General Mitran, ituloy mo lang, Commander Bukay, ang nasimulan mo. At kaya mo ring i-influence ang kasama natin. Even you are a reserve, and you are the best among the reserve kung masasabi natin. Because retired ka na nga eh. Ang iniisip mo pa, welfare, moral and welfare of the Filipino. Yes. I started 13 years old because I started training obstacle course 13 years old. And I retired 54 years old. I'm now 65 years old. Ilang taon lang ako nag-enjoy na wala akong iniintindi, sarili ko lang. Sabi nung isang kasama namin kanina, kahapon, what I mean, share. Ibig sabihin, 12 years old, pababa ang enjoyment mo lang bilang isang nag-i-enjoy na isang Pilipino. Yes, 12 years old, ako walang inisip, kundi pakalat-kalat sa kalye. Kasi isa lang naman kami mahirap sa Opi Maguindanao. Tawag na, Bukay, bili mo nga ako ng ganito. Bukay, bili mo ako Bukay, pwede bang lampasoy? Lampasoy mo amin kasi nga ganito. Bukay! Oh, yun yung papel ko nung 12 years old ako pababa. But nung 13 years old ako paakyat, nagserbisyo na ako sa bayan. I retired 54 years old. Nagpahinga ako ng 2 taon yata. 2015, 14, 15, 16. Diyan, nagpahinga ako. Pero hindi, nagpumasok ako ng reservice eh. Pero inisip ko, pumasok ako ng reservice, buong Region 3 lang, Region 4 lang ang matulungan ko. Why not? Mag-isip ako ng organization, buong Pilipinas, may share ko yung skill ko. So yun ang naisip ko. Ito nga, dumating nga tayo sa Filipino Guerrilla Forces. Kaya hindi ko kayo pwedeng iwanan. Pero naisip ko rin, gusto ko nang mag-retire. Ang haba ng serbisyo ko sa ating bayang Pilipinas. Ang haba na. Pero sabi ko nga, hanggang kamatayan na lang ito. Isabay ko na lang pag-i-enjoy ko. Kasama ng aking misis. Pero hindi ko makaya kasing iwanan kayo. Mahirap. Nabigla na lang akong mawala. Okay lang kung majority of the group, pahinga ka na. Wala ka nang gagawin. Magpahinga ka na. Pag gano'n narinig ko, pahinga na talaga ako. Kaya lang, madali na akong mamatay nun. Kasi wala na eh. Wala na akong paglilibangan ng aking exercise of mind. Pero gusto ko kasing i-share yung aking skill. Hindi ko nasali yung enlisted personnel. Sama ko lang yung pagka-skill ko officer. From second lieutenant up to colonel, my retirement. Ang priority ko is community. Community. Na-assign ako ng 8th Division.
Na-assign ako ng 7 Division, 2nd Division. 3 division na puntahan ko. Ang batalyon ko naman napuntahan ay una, 19 IB. Pangalawa ay 19 IB. Ang pangalawa, ano ba ito? 24th IB. Last is 3rd IB. 3 batalyon lang pala napuntahan ko. 19 IB, 24th IB, and 3rd IB. Doon sa 24th, sa 19 IB, from 2nd Lieutenant at from platoon leader to OIT battalion. Ano? So, sa 24th, as XO. Sa 3rd IB, as XO rin. Brigade. 2 brigade ang napuntahan ko, yung 801st Brigade and 203rd Brigade. Yung time ni General Kita. Yung 2 brigade lang ang napuntahan ko. But nung enlisted personnel ako sa Special Forces and Scout Ranger Regiment, yun ang naging unit ko nung ako enlisted personnel. So, balik ako. What I mean, yung skill ko kasi, nung 2nd Lieutenant to 1, yung community organizing, community relationship, yun yung function ko. Na-assign ako sa infantry, but I'm a trained of Special Forces. Ginamit ko yun. Nagkataon na mayroong spearheaded SOT and in-improve ko yung SOT. Kaya nga nakagawa ako ng konsepto ng AFP concept. It because pinagsama ko yung SOT at saka Special Forces and the Iron Forces. Hindi lang sinabi Iron Forces kasi extra na yung Ranger Tactics. Magkaiwala yun eh. So, ang organizing ang pinagsama SF at saka SOT, pinagsama ko yan. So, nung ako nasa 7 Division, kami ni Colonel Gadot, siya ang aking G3, na-formulate ko ang total municipal clearing. Why total municipal clearing? Because kailangan by municipal i-clear mo. Why municipal? Because in every municipality may support, legal and logistical, and barangay is manpower. Ngayon, nakita ng konsepto ng G3 na ngayon quarters ng J3, nakita. So, kina namin na ni-research namin, anong tawag nito? Staff work. Ang na-finalize namin, yung parameters pasok, but the name binago nila, area clearing. So, area clearing, meaning, hindi lang by municipality, by area, guerrilla front ang naging focus. So, hindi siya ganong effective because ang pinag-usapan kasi doon sa concept ko, yung suporta ng local government. Yun ang tinitingnan ko. Now, kung area clearing, kuminsan, 3 governor ang nakasako. At ganoon rin sa mayor, magulo. Kung municipal lang ang iyong coordination. Wala nang iba. So, full support ang mayor. Now, kung hindi mo alam ang interlink doon, coordination sa municipal government, mahina rin. Dapat talaga, you will not perform in the area and the municipality kung walang support ang municipality. Mayroon akong panya taktika para paano sila magsuporta. Okay. Balikan natin. Kaya yun, ibig sabihin, gusto kong i-share ang skill ko sa lahat sa Pilipino. Kaya nagpumili tayo ng Filipino Guerrilla Forces, strong guerrilla forces. So, tuloy natin at after this, pinag-aaralan ko na at nagko-coordinate na ako in regards to magkaroon tayo ng cooperative para to strengthen our organization to support the operational function of in every province. Why? Regional and area command, it's either ang regional kukuha ng suporta doon sa province because regional commander may hawak sa mga province, i-spirit niya, siya pa rin ang magpapa-operate ng cooperative under his supervision. So mayroong share seat ang regional, then the province down the line up to the squad, up to the team, up to the porok or sitio or subdivision. Yun yung quad. Tapos yung area clearing, area clearing, sorry. Ang area, yung area ay mag-uusap na lang yung national at saka area commanders, So,
Lahat naman ng area natin may commanders tayo. Now, yung mga nagpapaalam at hindi nagpapaalam, salamat doon sa nagpapaalam. Walang problema eh. Kasi isa lang ang objective natin. Yung hindi nagpapaalam, yun ang tinatawag ko na mukhang traitor. Mukhang traitor. Bakit? Maganda usapan namin, bigla ka na lang mawala. Ano yun? Di ba mali? Mali. Maganda kang kausap, pagkaharap kita, tapos ngayon pagtalikod mo iba na yung iniisip mo. Mali yun, traitor yun. Now, yung ahas, yung ahas, magkaiba kasi ang ahas. Talagang penetrate ka para lang mapasukan ka. Ahas yun. So mayroong nangyari yan sa FGF. So sinasabi ko lang ito, yung totoo. Now, pinapa-explain ako bakit umalis si Supremo. Alam ko daw, bakit hindi ko daw alam? Imposible hindi ko alam. Ang alam ko na sinabi ni Supremo na yung heart problem niya. Second, mayroon lumapit sa kanya na mawawala ang grupo, kaya in-anticipate niya na hindi mawala. So, yun ang sinasabi niya. Sinasabi ni Supremo sa sitwasyon. So, yun rin napaliwanag ko. Because yun rin ang sinabi niya. Na kung may other problem, makakaka niya yun. Because ako, may sarili akong panindigan, may prinsipyo kami ni Supremo. Hindi kami basta kakalas ng ganun-ganun lang. Kasi nga may pinag-usapan kami. Kung pwede nga lang, mag-blood compact kami. But in the end, kami pa rin ang magtatagpo yan. Because wala namang main in your personnel lumilitaw na babanggain ang sistema ng gobyerno. Marami kaming MUP, pero they are only on papers, on anong sinasabi? On papers. But there is no force, to support their advocacy principle. Wala silang force to support their advocacy. And we Supremo, we have is support. We have a full force, especially the FGF. Kaya nga ngayon na-observe ko, lagi nang ginugurgur ang signal ko, minsan hindi ako makapag-live. Tapos mahirap nang pumasok ang iba. Na yung subscriber ko hindi madagdagan, talagang stick na talaga siya, tapos nahihila pa. Kahit anong gawin, mahirap kasi nga DFGF ngayon ang tinitingnan nila. Natutuwa ngayon ang kalaban, tandaan ninyo, natutuwa ngayon ang kalaban sa atin because nabuwag ang grupo namin. Nabuwag. Yun ang ini-enjoy ngayon. Kaya nga wala na nga ganong pangambang gobyerno because there's no strong force to fight their anomaly. Wala yung strong force. Mayroon mga kasama namin sulat-sulat. Okay lang sana kung yung mga sulat-sulat na yan, mga nag-sign o ganun-ganon, kumilos. Hinihintay nga namin sa Comelec Pero para sa akin, hindi time pa yan na i-hold ang eleksyon. Ang time pa dapat yan, after the election, kung mayroong dayaan mangyari at magising tayo. Kaya nga sabi ko, May 11 prepared. Prepared lang yun Hindi ko sinabing pumunta kayo. Ibig sabihin, nakakondition our mind after 12 result of the election, doon na tayo mag-observe kung mayroon talagang dayaan. We are ready to fight that system. Yun yung point ko doon, 11, kaya pinag-alert ko lang kayo. Conditioning of mind. So balik tayo, mga guerrilla forces, kailangan magkaisa tayo. In the end, kasi kami ni Supremo, yun naming napag-usapan noon na ano pa man yun, na pwede namin, hindi ko pwedeng ilabas ngayon. Napagkasundoan namin. Hindi pa nababago sa aming napag-usapan yun. Because we are mature enough na hindi naman kami bata na pinag-usapan tapos tatalikuran. Hindi pwede yun. Kailangan panindigan ang bawat sinasabi natin. Kaya in the end, kami pa rin ni Supremo magkita-kita kung talagang kinakailangan ng by drastic action need to
change the system of the government. Ang tanong lang ngayon, mapalakas ba natin ang puwersa natin? Ako, ready na. Ready na. But the logistical ang hindi pa ready. Manpower. Ready ang manpower. Logistical lang ang requirements ko. Logistical. Nakita ko na, picture ko na eh. Na-research ko na. Ano man lakas nila? Ipinanggalingan ko yung lakas nila eh. Tayo tapos na eh. Yes, tapos na ako eh. Sino ba dyan sa AAP ang pinakamatagal sa armed forces? Ako lang yun. Sabi mo nga, 13 anyos ako nagsimula eh. Kadalasan ay ba, 17 eh. Oh, 17, ako 13. Tapos up to now, continue ako ng serbisyo. So ako pinakamahaba na Pilipino na nagsiservisyo, naglilingkod sa taong bayan. Ako lang yun. Kaya ko sinabi, malakas ang loob ko eh. Because mayroon akong foundation eh. Yung pinagdaanan ko nung 14 years old ako. In training ko, 13 anyos. So, sino ang pwedeng makapantay doon sa akin? So, tuloy lang tayo. Palakasin natin. Pinag-usapan na namin yung kooperatiba. Bawat province, lalagyan natin cooperative. Para magkaroon ng operational at magkaroon kayo ng kunting budget bawat isa sa atin kung lalakas tayo. Ha? Depende yan sa managers. Depende yan sa nagmamanage. Hanapan natin ng budget para magkaroon ng kooperatiba. Bawat province na, yun yung objective ko. Now, kung pinag-usapan municipal, city, barangay, hindi ko pa malubot makita yon. But province, nakikita ko. Nakikita ko na. Now, sana magiging successful tayo. Kasi ang isang layunin natin, maglingkod sa bayan at may nagawa tayo sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating bayan. Para pag pumanaw man tayo, ang inyong mga anak very proud sa inyo kasi may nagawa kayo na may nagawa kayo sa bayan, hindi kayo sinasabi, ay, ito si ganito, kawatan yan, abusado. Yun ba gusto nyo iiwan sa inyong mga anak? Ayan, kawatan yan eh. Ayan, abusado yan eh. Ayan, okay yung ama niyan. Ganun lang, di mas maganda pakinggan. Hindi mapapaway anak natin. Di ba? Hindi mapapaway anak natin. Pero kung, ay, kawatan yung tatay niyan eh. Ay, abusado tatay niyan. Wala, patay ka. So, yun lang. Maraming salamat. At napahaba yung aking vlog. Lang ito kasi nga wala nang pan. Mamaya, magla-live ako mamaya. Going to siya nga pala going to Bonifacio, Liwasang Bonifacio, meeting di Abansi yata ni Inday Sara. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Thank you, bye bye.